I claim it. Amen. Kasi yun talagang kailangan natin eh. At payaman ng payaman. Yan ang dapat may doktor. Grabe. Hallelujah. Payaman ng payaman. Praise the Lord. Okay, so salamat sa Panginoong Diyos for giving me this opportunity to share with you the topic that is entrusted to me, yung topic na Be an Equiper, Making Disciples. Ito yung assignment na na-receive ko mula kay Mami. Mami Wane. Okay, so yun ang napadala sa akin sa email, no? Be an Equiper, Making Disciples. Ang teksto natin, binigyan niya ako ng teksto eh. Ephesians chapter 4, 11 to 14. Book of Ephesians chapter 4, 11 to 14. Ang sabi dito, babasahin natin, ako babasahin ko sa New International Version. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by the wind of teachings and by the cunning and craftiness of men in their deceitful speaking. So dito ay inilatag sa atin ni Paul ang patungkol sa ministry ng apostol, propeta, ebanghilista, pastor at guro. Ang tawag dyan ay fivefold ministry. At dito mga kapatid, ang mga tinatawag nating fivefold ministry ay gift ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Ang sabi diyan, it was He who gave some to be. It was He who gave some. So, for God so loved the world that He gave. So, yung mga ganong salitang He gave, alam natin na ito ay gift ng Panginoon to the body of Christ so that the body of Christ may be built up. Amen. So, the pastor, evangelist, and so on and so forth are God's blessing. Because gift is a blessing. Kaya kung ikaw ay isang pastor, ikaw ay blessing kasi gift ka ng Lord sa church. Amen. Kung ebanghilista ang calling mo, propeta ang calling mo, o anuman ang calling mo sa Panginoon, ikaw ay gift niya sa church. At dapat yan malaman ng congregation. The congregation should know and acknowledge that their pastor is a gift. And even all the members of the council sa church na yan, dapat nilang malaman na ang pastor na inilagay sa kanila ay gift ng Panginoon. Hindi gift ng isang higher ecclesiastical group. No? Hindi yun. Ang sabi, sino ba ang tumawag? Sino ba ang naglagay? Di ba? Sino ba ang nagbigay? Maliwanag, it was He. Sino yung He doon? God, di ba? It was the Lord Jesus Christ who gave some to be apostles, some prophets, evangelists, pastors, and teachers. Kaya nga, ito ang dapat i-acknowledge ng lahat. Na kung ikaw ay isang pastor at nailagay ka sa isang local congregation, hindi yung bang nasadsad ka lang dyan, hindi yung na-appoint ka lang ng isang higher ecclesiastical body, kundi talagang ang Panginoon ang nagdala sa iyo sa local congregation na yan. Yan ang dapat kilalanin ng marami. Minsan kasi, dapat tulungan, pinagtutulong-tulungan ang isang pastor o ebanghilista o propeta, anuman ang kanyang calling doon sa church na yon.
Kaya ito po nakita ko na napakahalaga na kailangan ma-perceive natin. No? Yun pong kahalagahan, lalo na ng pastor, sapagkat maliwanag ang sabi ng Biblia na, example natin, pastor, kasi siguro alam ang propeta rito, kung may okay lang, I want to acknowledge kung prophet ka o prophetess ka, okay lang, o evangelista ka, pero usually ay mga pastors talaga, di ba, ang mga narito. So you are a gift of God to them. At kailangan din ikaw as a pastor, kailangan mong i-recognize yun I-acknowledge mo, I am a gift. Di ba? I am a gift for you. Pag nakaharap ka sa isang congregation, sa isang miyembro mo, regalo ako ng Diyos sa taong ito Hindi po kaya parang mayabang? Hindi po. Kasi pag sinabing regalo ka ni Lord, regalo, dapat maging blessing ako Yun po ang dating, di ba? Kasi meron pa namang gift na hindi blessing sa isang tao. Maliban kung may regalo sa inyo, di nyo type. Hindi po ba dapat yung mga tao magsasabing, you are a blessing, you are a gift to us? Yun po ay manifestation na lamang. Pero sa totoo lamang yon ay ang unang talagang nagregalo doon, at in-acknowledge dapat na talagang regalo niya, ay ang Diyos. Tapos ang tao dapat nare-recognize yun Di ba? Dapat nare-recognize yun, sasabihin, oh pastor, you are a gift to us. I thank God for your life. Amen? Ganun po kaso nga, hindi yun na nangyayari. Lalo na sa kalakalan, di ba, sa UMC. Pag hindi ka natipuan ng iba at kinalaban mo ang konseho, tapos kang bata ka. Di ba? Ganun po Dapat hindi ganun. Di ba? Dapat biblical po ang pananaw ng mga mananampalataya, lalo na ng mga nasa konseho. Kung member ka man ng council, wala akong laban sa iyo, kapatid. No? Ang akin lang isinasalaysay ay yung paksa natin ngayon na kung saan ay Ephesians chapter 4, 11 to 14 ay maliwanag na inilalahad ng Biblia. Na kilalanin mo na yung pastor o kung meron mang inappoint na propeta pala yung pastor na yun o ebanghelista ang kanyang calling, yan ay kaloob ng Panginoon. At dapat talaga i-acknowledge yun. Dapat kakamayan talaga ang pastor. At sasabihin ng mga membro, di ba, pastor, you are a gift. I thank God for giving you to us. Amen? Amen. Nagpapasalamat ako, binigay po kayo sa amin ng Panginoon. Tama nga. Yes, gift nga Di ba? Siyempre, dapat mamahalin mo yung regalo. Lalo na, ang nagregalo, sino ba nagregalo? Ang Diyos. Ang Diyos pag nagregalo ba, basta-basta? Just lang ba si Lord, basta nagbigay ng regalo? Pwede tayo pag nagregalo tayo, di ba? Medyo, alam natin, pwedeng hindi yun ang best. But God knows the best. Kaya kung ikaw ay pastor, at alam mong regalo ka, dapat tiyakin mo rin, best ako para sa aking kongregasyon. Kasi kasi ikaw yung gift ni Lord Ang hirap naman kung ang congregation nagsasabi, ano ba naman tong pastor namin ito? Narinig ko nga kay Pastor Perdi, gift siya. Mukhang hindi siya gift sa amin Bakit? Kasi mukhang hindi nag-aaral ng salita ng Diyos yung mensahe na ng Sunday, inuulit na lang niya Walang fresh message. Di ba? Walang fresh revelation. Di ba? Baka busy-busy sa negosyo kasi sa Tupperware, sa Avon, sa iba pang mga. Kaya walang mga sariwang mensahe. So, kung dapat kilalanin din natin, pastor, kung tayo ay gift, kailangan blessing talaga tayo sa ating congregation. Nakaka-receive sila sa atin ng sariwang agos. Amen? At nadadama nila na sila'y nakakakain at umiinom ng sariwang tubig mula sa bukal ng ating puso. Amen? Upang masabi nilang, wow, talagang blessing sa amin si pastor. Okay? So, yan mga kapatid. At nakita ko that the primary calling of the fivefold ministry is to be an equiper. Amen.
the primary calling of the fivefold ministry is to be an equiper. Ang sabi ng verse 12, to prepare God's people for works of service. Upang ihanda ang mga banal sa paglilingkod. So it was He who gave some to be apostles, some to be pastors and teachers, evangelists, prophets. At ang sabi dito sa verse 12, sabi ng King James Version, for the perfecting of the saints. Sabi naman ng NIV, to prepare God's people for works of service. Sabi naman ng ibang translation, to equip the saints for the work of the ministry. So makita po natin dito mga minamahal, na nariyan ang fivefold ministry, nariyan ang pastor, at ang primary role ng pastor is to prepare or equip the saints. Lalo na po yung mga inilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala. So makita na agad natin dito sa talatang ito yung priority ng pastor. Mag-equip ng tao. Kaya hindi na priority ang pag-aasikaso sa building. Hindi na priority ng pastor yun. Dapat dinidelegate niya yun. Sa totoo lang po, maging ang mga ilang mga administrative na mga duties and responsibilities sa office, hindi yan ang priority ng pastor. Ang priority ng pastor ay magkaroon ng training para sa mga saints of the Lord sa local church. Yun po importante. Kaya nga may G12. Tingnan yung sistema ng G12 natin, di ba? Merong winning souls. Then, consolidation. Sa consolidation, may pre-encounter, narrow encounter, may post-encounter, tapos disciple, SOL 1, 2, and 3. So, sino ang gagawa nun? Dapat ang pastor, ang magti-training. Di ba? Magtuturo siya ng pre-encounter sa congregation. Tapos, magkakandak siya ng encounter. And then, magkakandak siya ng post-encounter. SOL siya ang hawak. Hanggang sa makapag-train siya ng team. Team within the local church na kung saan ay makapag-raise up siya ng mga teachers sa bawat mga pre-encounter, encounter, post-encounter, and SOL. Ganun po. Tayo dito sa UFCTC, kaya mga pastor, tinitrain kayo para gagawin niyo sa inyong local church. Kayo ang gaganap nun. Hindi po yung, kayo pastor, o sige, sino sa inyo nais mag-pre-encounter? O, atin kayo doon. May pre-encounter doon. That should not be. Ikaw, pastor ka ng sa local church. Kasi ang pagkakaunawa ko sa akin, itong setup na ito ng G12, dapat nasa local church context ito. Di ba? Ngayon, ang pwedeng i-train yung pastor. Kung body of Christ, like the UFCTC is a para-church. UFCTC is a para-church organization. Para-church. Its purpose is to train, equip, di ba, the pastors. Bakit? Para pagbalik yung pastor sa local church, siya yung magsasakatuparan ito. Katulad itong SOL na ito. Kumukuha kayo ng SOL 1 ngayon. O kaya, baka SOL 2 na ata kayo ngayon. SOL 1, continuation pa ng SOL 1. Okay. So, tingnan niyo mga kapatid. Sa susunod, yung mga miyembro ninyo, pagtapos na mag-pre-encounter niyo sa inyo, mag-encounter, tapos sila ng post-encounter, sino magtuturo ng SOL 1 sa kanila? Kayo na nag-train dito. Yun po, mga minamahal. Kasi nakakita ko ngayon, maraming nagtatayo ng ibang mga para-church ngayon, inimbitahan pa nga ako, na magtatayo ng parang schooling ng G12. At may pupuntahin daw lahat daw ng mga sa mga churches, mga members nila, doon daw iti-train daw doon. Encounter, mag-pre-encounter. Sabi ko, mali yun. Dapat pastor ang mag-training kasi yung vision sa G12,
ini-inject dapat ng pinaka-pastor sa local church. Hindi iba yung mag-i-inject sa kanila. Mali. Kasi bakit? Anong nang role ng pastor sa local church? Ephesians 4:11 to 12, sila, yung pastor ng local church, ang mag-i-equip sa kanyang mga members. That's why you're here. Because the Lord is preparing you to equip your people. Yan po ang layunin nito, mga minamahal. Amen. Kaya tingnan ninyo, wala rito yung inyong mga members lang. Leaders ang mga narito at mga naglilidiran. Sabay belta, no? Naglilidir-lidiran, ano ha? Mga nagpapanggap na pastor. Kasi bakit? Di ba? Kasi ito, SOL. Dapat ang SOL, kung sa totoo lang, kung hindi ka pastor, wala ka dapat dito eh. Kasi bakit? Dapat kung mag-ready ka ng SOL, doon sa local church nyo, yung pastor nyo na nag-train dito, ang siya mag-train sa'yo. Yes. You are the pastor's representative. Okay lang, kapatid. Diba? I-consider na nila pastor. At least, nagpapastor-pastoran. Hindi. Okay. Kayo masasaktan, ako'y nagbibiro lang. Parang hindi naman seryoso ating pangangaral. Ano? Gusto ko tumatawa naman kayo. Alam naman niyo, ako'y joker eh, di ba? Hindi naman tayo. Minsan may mga hataw, pero pabiro lang yun ha. Pag nasasaktan ka, guilty ka. Di ba? Kanina din eh. Nagbibiro lang ako eh. Mga kapatid eh. Okay. So yun po, no? Paghahanda sa paglilingkod. Kaya ako, as a pastor, alam ko eh, ang role ko. Di ba? Alam ko ang role ko eh. Kaya nung mag-aral ako sa UFCTC, nag-aral ako sa Davao, pagbalik ko sa church, tumayo ako eh. Inayos ko ang G12 sa lahat. Inandar ko, tinrin ko, member ko. Inandar ko siya sa pre-encounter. Pinag-pre-encounter ko sila. Tapos in-encounter ko sila. Ngayon, graduate na sila ng SOL. Tingnan niyo ako, bakit sila nag-training? That's the role of the local pastor. Pwede na silang turo. Pwede na silang magturo. Di ba, mga kapatid? So, totoo, pwede na kayo magturo. Sa inyong local church, pwede na. Pwede nang mag-set up na ng team yung pastor doon sa local church. Ang sarap, pastor ka. Ngayon, may mga nagtuturo na, na mga tinuturuan mo doon sa local church niyo, may mga teams ka na, ginagampanan mo ang Ephesians 4:11 to 12. Amen? It was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to prepare God's people for the work of the ministry. Who will do the ministry? The saints. God's people. What's the role of the pastor? Equiper. Ang problema, baligtad. Hindi lang equiper ang pastor. Lahat na gampanan ng pastor. Ano ginagawa ng saints? Wala. Tandaan ninyo kapatid, God is restoring the priesthood of all believers in the G12. Oh, wow. Amen. Totoo, in the G12, God is restoring the priesthood of all believers. Lahat ng bawat membro may gampanan. May tungkulin. Nagtatrabaho lahat. Aktibo lahat. Amen po ba? Mula sa mga members, may mga mapuproduce na mga, mapuproduce na mga teams, kapatid, na nagtuturo din. Kasi pwede may mga outreaches kayo eh. Di ba? At doon, papupuntahin nyo yung mga teams nyo para mag-conduct sila ng pre-encounter at encounter. Ganun po eh. Kaya yung pastor, dumadami siya. Nag-multiply siya. Okay? Tandaan yung topic natin, be an equiper. Making disciples. Kayo yun, pinatutungkulan. Kayong mga pastor, be an equiper. Making disciples. Kasi, tinan nyo, bakit pastor ang aking tinatarget? Meron ba namang hindi pastor sa isang local church? Pagkatapos ng training dito, tatayo siya sa church, sabihin niya, okay, ako'y magka-training sa inyo. Aba kapatid, kahit member, di ka pakikinggan. Isipin, hindi ka naman pastor ha. Ba't ikaw mangunguna? Di ba? Pastor dapat. Yun po, ibig mong sabihin dito. Ang pastor dapat, ang umaatin sa mga ganyang mga seminars, trainings. Amen? Tayo, lahat tayo, lagi tayong estudyante.
Kahit kailan hindi tayo pwedeng gumraduate eh. Lagi tayo nag-aaral. Kahit ako, I am always a student. Amen? Lagi ako nag-aaral. Amen po ba? Pag mga seminar dyan, pinupuntahan ko rin yun. Umuupo ako sa ibang taong nagsasalita. Hindi yung pag hindi ka speaker, hindi ka na makikinig. Dahil pagka hindi ka speaker, di ba? Para bagang ayaw mo na pumunta sa isang conference. Hindi ganon. Kasi bakit? Lahat tayo estudyante and we learn from something else, from someone else. Amen? Natututo tayo. Kasi kahit sa isang bata na nagpapatotoo, may matututunan po tayo. Kahit sino man sa inyo, tumayo rito, tiyak may matututunan ng bawat isa sa amin. Imposibleng walang matututunan kami sa inyo. Amen? Kahit mali na nagawa mo, halimbawa sa harapang ito, may natutunan pa rin kami. Ano yun? Huwag namin gagayahin ang ginawa mo. Hindi ba tama? Tama mga kapatid? Kahit tumayo ka rito at nagkakabulol-bulol ka, may natutunan pa rin tayo. Amen? Sa susunod, aayusin natin ang ating pananalita. O di ba ganon? Lahat eh. Wala tayong matutunan eh. Kahit mali pa ang mga ginagawang pangangaral, may tumayo rito, wrong doctrine sandala, o may natutunan tayo. Amen? Ano natutunan natin? Maging wise. At huwag tumulad sa taong yan na tumatayo. Di ba? May natutunan. Lahat eh. Kaya inisip natin, pag tumayo, wala akong matututunan dyan. Alam ko na lahat yun. Diyan ka nagkakamali. Pwedeng pagtayo niyan, marami kang makitang matututunan sa buhay mo. Yes, totoo. 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 Tama po yan, mga kapatid. Yun ang aking prinsipyo. Kaya marami akong nagagawang sermon na minsan inakali ng iba, revelation yung sermon ko. Nakukuha ko sa mga tumatayo sa harapan, mga testimonies ng mga tao, mga bata. Minsan may tinawag na isang kabataan, nagpatotoo, nakikinig ako, nagtitignan ako ng news. Bakit? Dumating sa akin, magagawan ko ng mensahe ito. Papapalawa ko ito. Ganyan o eh. O, kaya naglalakad ka lang dyan eh. May nakita ka sa isang tao, kumakain siya ng saging, yung balat, sinit na doon, di ba? Parang binasketball, hindi umabot, namaya, dumapit, kinuha, inilagay sa loob. Samantalang yun eh, halimbawa, parang batang kali eh. May natutunan ka na patungkol doon. Hindi ba? Magagawa mo na ng sermon yun. Isang batang kalye, nakikitaan ng disiplina, samantalang yung mga taong matitino, hindi mo lang tapon dito, tapon kahit saan, gandang mensahe yun. Hindi ba? Yun lang, kaya sa paligid, marami ka nang matututunan. How much more sa mga taong tumatayo. So, gano'n akin nabanggit, mga minamahal, fivefold ministry is an equipping ministry. Kaya you are in the equipping ministry. Whether you like it or not, whether you believe it or not, I tell you, fellow pastors, you are in the equipping ministry. At yung equipping ministry mo, kapatid, is making disciples. That is our ministry. Equipping. Making disciples. Tingnan ninyo, kapatid, yung sinasabi kong equipping ministry. Yung pangangaral natin, especially pag Sunday, nagpipits tayo. Ang totoo, marami doon tumitibay, tumatatag, at nahahanda. Kasi minsan, may mga paliwanag tayo, minsan counseling time, yung ating pagsisermon. Di ba? Kaya maraming natututunan. Yung iba, yung mga natututunan sa atin, na isi-share nila sa kanilang mga kaibigan, kakilala, sa kanilang mga mahal sa buhay. Minsan na ikaw quote ka pa. Di ba? Sabi nga ni Pastor, ganito. Marami sila natututunan. Na-equip ang buhay nila. Kasi pagtapos ang gawain, lalabas sila ng simbahan, haharapin nila ang realidad ng buhay. Napakaraming pagsubok at problema nakaambak sa kanila. Haharapin nila yon na ang kanilang sandata ay ang mensaheng nakuha mula sa iyo. Yan po eh. Yan ang dapat nating mala. Kaya isipin natin, inihanda natin sila. Ini-equip natin sila. At yung iba doon, siyempre, haharap sila sa mga tao, unbeliever, na gusto nilang i-reach out kay Christ. Anong sandata nila? Ang narinig nila kay pastor. Ang mga natutunan nila kay pastor. Kaya nakita ko po na ito po ay mahalagang bagay.
And another na equipping ministry ay yung pong pagkakandak ng tinatawag na leadership or discipleship training in the local church. Dapat po talaga ang mga pastor ay may ganang program. Leadership and discipleship training. At hindi na dapat ipagkatiwala muna sa iba ang programang yun. Dapat ikaw na pastor muna ang unang hahawak nun. And later on, makapag-produce ka na ng mga teams mo. Huwag kang basta-basta mag-a-appoint. Kailangan umupo muna sila sa iyo. Kahit sinasabi pa na sila ay mga nag-aral na. Sabi nila, tapos na kami ng Bible school. Kami ay mga doktor na. Engineer na kami. Dapat magturo na rin kami, pastor, kasabay mo. Hindi, upo muna kayo sa akin. Upuan niyo ako. Napakahalaga po nun. Na kailangan matuto silang umupo at kilalanin nila ang leadership ng isang pastor. Kahit sabihin pang alam na nila ituturo ni pastor, kailangan umupo sila. Kasi bakit? Sapagkat the more na sila ay magsasubmit, mas matindi yung authority na ma-delegate at impart sa kanila. Totoo po yan. Kasi, isa pa, example po yun eh. Pag pinatayo ni pastor ang mga ito, lalaman ng mga member na umupo muna sila kay pastor. Kaya dapat lahat ng mga nag-a-aspire for leadership na sila ay matuturing sumama sa team ng mga nagtuturo, natuto tayo munang umilalim kay pastor. Ganun po. Ganun sa church po natin. Sa amin, hindi namin pinapayagan ng sino man basta magtuturo like this, itong G12. Bumubuo ko ngayon ng team para magtuturo ng pre-encounter. Pero dinemonstrate ko sa kanila kung paano itinuturo ang pre-encounter. Dinemonstrate namin ang misis ko sa aming mga manggagawa kung paano ituturo yun. Tapos with LCD na presentation at may mga patotoo, mga palabas, paano dinideliver. Ganun eh. Lahat sila uupo. Tapos, bubuo ko ngayon ng 7 speakers. Kasi bawat isang topic sa pre-encounter, isa. Tag-iisa sila. Tapos pinatatayo ko sila, tinitignan ko, kunwari kami ang listener, pag hindi nila kami na-convince sa turo nila, hindi ka pwede magturo. Kailangan you must convince me at mapaiyak mo ako. Diba tama yun? Kasi sa pre-encounter pa lang eh, revival na eh. Nung nagkana ako ng pre-encounter, ngawan eh. Sa pre-encounter, doon pa lang eh, benefits of the cross, ay grabe. Kala mo, di ba may encounter pa? Pre-encounter, ano na? Talaga nagwawala na ang tao. Ganon. Hindi po kasi yung pre-encounter ay just teaching lang. Kundi meron pang mga, ano ba tawag doon? O may mga video presentation pa doon, nagnangawaan. Wah! Nag-iiyak ka. Kaya sasabihin ko ngayon sa kanila, mas matindi yan pag umating kayo ng encounter. Di ba? Yang ngawa nyo na yan, kunti pa lang yan. Naglulupasay kayo, wala pa yan. Sa encounter, mas matindi. Kaya, nag-a-attend sa encounter. Kaya, pag pinatayo ngayon sila, ayan, inaano natin sila ngayon. Tinitignan natin sila. Tapos, sila rin, kapatid, tinitrain natin para magturo sa encounter, makasama namin sa encounter. So, ganun po eh. Tayo ay nag-i-equip tayo, nagdi-disciple tayo at the same time. Equiper po ang pastor. Kaya dapat ikaw na pastor, ikaw ang manguna. Dapat mag-meeting niya ng konseho, ng council. At sabihin, dapat aminin ng council na, sige po pastor, kayo ang equiper, kami ay sasama, ipapailalim doon sa gagawin ninyong pre-encounter. Di ba? Sasabihin, natutunan ko ang pre-encounter sa UFCTC. Sige, pastor, yung natutunan ninyo, ibaba nyo ngayon sa amin. Ganun eh. Kasi kayo ang equiper. Di ba? Ganun po. Lahat dadaan sila doon sa iyo. Pero matagal pa muna bago ka mag-rise up. Hindi yung pagkatapos lang, pagkatapos yung pre-encounter nyo,
O sa susunod na pre-encounter, kayo na magtuturo. Hindi, kailangan muna. Matagal pa muna yun kasi titignan mo muna yung karakter ng bawat isa sa kanila. Hindi ganun kadali. Kaya nakita ko po na mahalaga itong bagay na ito. At kasama din dito sa equipping ministry ng pastor ay yung one-on-one mentoring or one-on-one discipleship. Ang pastor, napaka-importante po nito sa one-on-one. Kasi ginagawa natin silang disciple ng Panginoon. Ang purpose mo, di ba may mga members sa atin, minsan, lagi natin kausap. Hindi basta kinakausap para kamustahin lang. May purpose tayo. Ini-equip natin yung tao. Ang pinag-uusapan ninyo ay hindi po yung ano na nangyari sa impeachment ngayon? Ha? Ano nangyari doon sa SALN ni Corona? Nailabas ba? Naibigay ba? Hindi yun eh. Kung di tumutukoy ito, patungkol sa vision o dream. Ano bang pangarap mo sa buhay, kapatid? Yan na, di ba? Ano bang pangarap mo? Napag-uusapan niya yun. At dito, sa atin, ako may pangarap ako para sa iyo. Ha, pastor talaga? Oo. Ang pangarap ko sa iyo, you'll become a leader. And not just a leader, but a leader of leaders. Amen. Kaya kita kinakausap, kaya pala, pastor. Yun pala, oo. Kaya inaalam ko sa iyo maraming bagay sa buhay mo at kung ano mga bagay mo dapat matutunan sa ministry, sa buhay. Ganun po eh. So one-on-one mentoring po yun. Hindi po yung para bagang Bible ang hawak nyo. Alam mo, ganito yan eh. Wala, mabuboard yun. Pwede naman hindi ka magbuhat ng Bible eh. Nagbe-mentor ka eh. Bakit? Siyempre, as a pastor, kabisa mo ang Biblia eh. Di ba, sister? Kabisa mo ang Biblia as a pastor, Genesis to Revelation. Di ba, Ate Olive? O, na ano tuloy kayo? No? Kabisa niyo as a pastor. Pero bang pastor na hindi kabisa ang Biblia? Kabisa niya yun. Imposible yung isang pastor na hindi nagkakabisa ng Biblia. Di ba? Kaya tuloy, sharing sila. Oh, maraming bagay, mga katanungan. Minsan may ganito ang istorya kay Joseph eh. Oh. Wala ka lang bukutan ng Biblia, pero kinikwento mo na sa kanya patungkol doon. Kasi masyadong obvious. Alam mo, mawawala ng interest yung mini-mentor mo pagka ganun eh. Alam mo, ganito yan. Ako, hihintay siya. At babasahan kita. Siyempre yung tao, ano naman yan? Walang kabuhay-buhay naman. Kasi ang Biblia dapat nasa puso natin. Hindi ko sinasabing ang Biblia hindi kailangan niya. Lalo na kung sa mentoring, dapat, para din naman doon sa mini-mentor mo, si pastor, kabisa niya ang Biblia, mahahamon siya ngayon. Gusto ko rin, ganoon din ako mag-share kay pastor. Di ba, no? Ayan. Yun ang tawag na discipling. Di ba? Kaya importante po eh. Ngayon, sa pagiging disciple, hindi ibig sabihin ito, di ba? Sinabing, disciple na ako, nakatapos na ako ng discipleship training eh. Kaya may disciple. Disciple na ako, nakagraduate na ako ng SOL1. Hallelujah. Disciple ka na. Hindi po. Ang pagiging disciple, nakita ko, importante po na meron kang naranasang radical transformation. Yun po eh. Yun ang role ng pastor eh. Ini-equip niya yung member. Hindi lang basta-basta in-equip niya para lang magamit. Kundi una, yung equipment na ginagawa na doon sa kanyang membro, maayos muna ang buhay nito. That is equipping. Pwede ba naman na may plano ka sa kanya na maging leader of leaders siya, alam mong hindi pa ayos ang buhay nito. So, dinadaan mo siya sa ganoong bagay. Hindi ba? Yung tinatawag nating radical transformation. Na yung buhay ng tao ay nababago. Di ba? Nagiging faithful siya. Kung napupunan mo, unfaithful yung tao, di ba? Gusto mo siya maging faithful. Kasi minsan may mga pagsisinungaling siya, mga exaggerated stories. Nalalaman mo yun. Minsan may kinikwento sa'yo, tapos nalaman mo sa iba, di pala totoo yung kinikwento niya. Kailangan pala, ayusin ko pa ito. Hanggang sa, na magkwento siya ngayon, na-verify mo, totoo pala ang kinikwento niya. Wow! Di ba? Nagiging na siya ngayon. Naaayos na ang buhay niya. Tapos, lalo na po kapatid, yung humility ng tao. Napupunan mo sa kanya, yabang-yabang. Pero yun ang
yun ang iyong binobomba sa kanya, yung pride. Hanggang sa makatom na lang sa kanya, kapatid, at lumapit sa iyo, Pastor, pinatawad ko na po yung paano nangyari? Kasi po, ako na ho ang lumapit. Wow, nagkakabunga yung aking one-on-one mentoring sa kanya. Di ba? Yun, nakahayag sa kanya yung humility. Ganun po, character po una eh. Kasi minsan isip natin, pag sinabing equipping, di ba? Agad gusto mo agad isabak sa ministry. Di ba? Pag gusto mo agad turuan ng mga techniques na ganito, sige, magamit ka na. Hindi eh. Ang una po talaga, nakita ko sa sinasabing equipping ministry ng pastor, yung huhubugin mo muna ang tao sa kanyang karakter. Ito importante sa lahat Kung bungangero yung mine-mentor mo na yan, kailangan nakita mo sa kanya na siya ay maging tahimik na. Diba? Umaayos na po siya. Kaya number 1 po yung radical transformation sa buhay ng tao. At hindi lamang yun, kung hindi nakikita mo rin sa kanya na yung tao ay willing na siya ngayon na i-give up niya ang lahat ng bagay para kay Kristo. Ano yun? Sa availability. Pag sinabing, ito, may schedule tayo ng one-on-one sa ganitong araw Ay, hindi po ako available Bakit? Kasi may lakad po kami ng mga kaibigan ko dyan Hindi ba pwede ipagpaalam yun? Ang hirap po Ang hirap nito, di ba, no? Pero bina-one-on-one mo, hanggang sa sumunod dumating mga panahon na, ganito lakad tayo, sige po, Pastor, baka may lakad ka, meron nga po Pero sige, mahalaga po ito. Kita mo na nagagawa niya ng i-give up Di ba? Yung ibang, pinaka-priority niya na, yun na po yung tinatawag na one-on-one, na radical transformation sa buhay ng tao. Equipping din po yan Kasi kahit na ma-equip mo siya sa skills and talents niya, pero hindi na-equip ang karakter ng tao, hindi po tatagal yun. At magiging panggulo lang po yan sa ministry. Maghahasik yan, kapatid, ng lagim. Sa ministry. Hindi kasi naayos yung karakter. Kaya tayo as a pastor, yun dapat ang ating unang-unang goal sa buhay ng isang tao. Member natin. Ma-transform ang buhay ng taong yan. Pero wag tayong gi-give up. Maraming lumalapit sa akin, mga cell leaders natin. Pastor, ilipat ko na lang pong cell member pong ito sa iba. Kung pwede lang daw. Na yung aking pong dinidisciple, pwede po bang ibigay ko na lang dun kay brother na isang cell group leader? Kako, wag. Maha-heart ka ako yung dinidisciple mo na yun. Sabihin niya, bakit ako ibinibenta? Di ba? Ganun. Sabi ko, pagtiyagaan mo, kasi sabi niya, ang kulit, pastor Pinupus niya na ito ay mag-disciple, magbuo ng kanyang cell group. Ayaw sabi niya ganun. Tingnan niyo, pakalabas ng ilang buwan, kung sino yung batang iyon, na tegas-tegas na ng ulo, siya ngayon, kapatid, ang napakarami niyang cell members, 32. Sabi ko nga, tingnan mo, kung gumive up ka, kako ganyan talaga sa discipling. Sa discipling, pahabaan ng PC. Pahabaan ng pasensya. Amen? Kung hindi mo kayang pagtiyagaan yung ugali ng dinidisciple mo na yan, hindi ka po pwedeng maging discipler. Kailangan mong pagtiyagaan siya. Kasi bilang gusto agad natin, one click Pagka na-sharean mo, gusto agad natin, bago agad. Di ba? Isang buwan, gusto natin agad, makita na agad yung pagbabago sa kanya. Meron tayong isang dinidisciple na akala niya, kayang buhay Tuwag-tuwa pa siya Nagpapatuto pa siya sa amin, talagang pastor, nakita namin talagang pagbabago sa kanya. Aba, nagulat na lamang kami, kapatid, lumabas sa Itbulaga. At siya ay panlaban dito sa Tondo ba ito? Santa Cruz, Manila. Yung umaawit po ba na panlaban? O umawit ang wordly song ngayon? Ako, napanood niyo yun. Maganda yung bata. Ang ganda rin ng boses. Nanalo!
Nanalo doon sa Itbulaga. Yung bang, di ba? Yung sa bawat mga community kasi, di ba? Oo. Umawit ng mga award song doon. Sa barangay, tama. Yun. Sino yun? Buk naman eh. Siyempre, sikreto. Para ingatan natin ang reputasyon, no? Di ba? Sumali doon, nanalo yung bata. Hindi naman bata siya. She's 18 years old. Babae. Babae po siya. Babae naman ito. Kala niya, okay na. Tapos, sabi niya gano'n. Sana man lang, umawit ng gospel song man lang. Yun yung mga panghihinalang ng mga Sana man lang, nung ini-interview siya nila Willie, at saka sino ba yung kalbong isa? Si Wally, di ba? Di sana. Sinabi man lang niya na ang awiting ito, ino-offer ko para kay Lord Jesus Christ. Di ba? Di ba? Ganun ba? Wala walang Lord na lumabas sa bibig At narinig pa nga ng interview wow, ang ganda ng boses mo. Sino ang nagbigay niyan? Naman ako yan sa magulang ko. Wala lang. Alam mo, kay Lord yan. Wala nabanggit patungkol kay Lord Pero spiritual sa church. Meron palang gano'n, Pag nasa church, sila mo katabi mo, wow, katahimik, parang banal na banal, Sa bahay kaya katahimik yan. Di ba? Baka lagadera yan sa sa bahay, lagadera ang bibig. Di ba? Sa church, grabe. Madalas kasi magpatotoo yan tsaka umawit Sabi niya, this song is lovingly dedicated to my one and only boyfriend, the Lord Jesus Christ. Palakpakan lahat, Tapos hindi namin napanood kinuwento lang nung aawit this song is lovingly dedicated to my parents. Umawit na. Yes. You're my boss. Di ba ho yung boss natin? Una sa lahat. Si Lord. Pangalawa ng tao. Sana na iparating niya kay Tinoy. Hallelujah. So yun po, willing to give up anything. Di ba? Yun po ang isang disciple Nakakatanggi na siya. Minsan may dinidisciple tayo, minsan di pa umaakin ng church Totoo ba yun? Marami po sa church natin ganyan. Marami po tayong hindi pa attendee ng ating Sunday service. Pero, disciple na po. Hindi pa nga lang pero regular yung kanilang cell group. Hindi pa nga lang makarating sa church. Marami pang dahilan. Yan. Ang dahil pa na, kasi, may gagawin pa ako sa bahay Pero, pag attend ng cell group 100% attendance nila yan. Araw ng Friday, hindi absent yan. Ang dami niyan. Hindi dumadalos, hindi naman absent. Pero pag attend ng Sunday service, hindi pa makatuntung ng simbahan. Kaya ang role ngayon ng mga cell group leader na ito, di ba? Talagang sila ay continuous na i-one-on-one. Aside sa Friday, na talagang self-grouping nila, dapat may another day na one-on-one sila. At tinuturuan silang tumanggi, lumabas sa kanilang hawla. Diba? Umalis sa kanilang mga comfort zone. Yun. Doon ko po nakita mga minamahal na napaka-importante pala talaga ng discipleship. Kaya yung iba doon, nagugulat na lang tayo, pinakikilala sa akin. Bago yan, hindi po. Sa cell group ko po yan, sa wakas, nakalabas po sa hawla. Ay, praise God. Naman, ma-enjoy ka, kapatid. Di ba? Yun ang maganda ron. Kaya nga sabi dito, you and I, as pastors, are called to equip or prepare God's people for works of service. So, for the work of ministry. Yan ang sinasabi dito sa verse 12. To prepare God's people for the work of the ministry.
Bakit inihanda natin as pastor? Equippers tayo. Bakit natin inihanda ang mga tao? Bakit? Para raw sa gawain ng paglilingkod. So, hindi pala dinesign ng Lord ang miyembro natin na attende lang sa church. Na pumuno sa mga bakanting upuan. Umupo lang dyan, sumamba, magbigay ng tithes and offering, then, uwian na, bye-bye, God bless. Kaya na. Hindi pala yun ang disenyo ng Diyos sa mga members po natin. Hindi iyon. Ano ang design ng Diyos para sa kanila? Ang design pala ng Diyos para sa kanila to become a minister, to become a leader, to become a worker, active worker of the Lord. Kasi bakit? Maliwanag to prepare God's people for what? For the work of the ministry. Sila ang tatrabaho. Dapat pala, ang plano pala ng Diyos, 100% ng attendees natin sa ating local church ay involved dapat sa ministry. And that's the role of the pastor to equip them, to train them. That's our role. At yun ang target po natin. 100% of our attendees must be involved in the ministry. Kaso, pag napalaki ang member na, hindi, pastor lang dapat lahat ang gagawa niyan. That's not biblical Kaya dapat talagang isinishare natin sa kanila ang Ephesians 4:11 to 12. So, as pastors, fellow pastors, ito pala ang ating calling to produce ministers, to produce leaders and workers in God's vineyard. Yan po ang ating pong role. Makapag-produce tayo ng maraming mga Bible study leaders. Makapag-raise up ka, pastor, ng mga cell group leaders sa inyong local church. Nakapag-raise up ka ng mga counselors sa inyong local church. Makapag-raise up ka ng mga missionaries. Ikaw mismo, pastor, ang dapat nanganganak. Amen? Kasi ang tupa, nanganganak ng kapwa, tupa. Ang pastor, nanganganak ng kapwa, pastor o manggagawa. Amen? Hindi ka tupa sa local congregation. You are a pastor. So dapat manganak ka ng mga missionaries, ng mga Bible study leaders, ng mga cell group leaders, at manganak ka ng mga prayer warriors. Sa iyo manggagaling yung pastor. Hindi sa mga miyembro ng konseho. Sa iyo, pastor ka. Kung may member ng konseho rito, yan po ang katotohanan. Minamahal kong kagalang-galang na miyembro ng konseho. Nanood kayo kay Corona. Nanood kayo. Kaya importante po mga kapatid, itong bagay na ito. Kaya nga, hindi tinawag ang pastor para mag-alaga ng babies sa church habang buhay. O mag-maintain ng mga babies sa church. Tinawag tayong mga pastor para ang mga babies ay maging matured believers of the Lord. Yun po, mga kapatid ko. Amen? Kaya, ano itong equipping na ginagawa natin, mga pastor? Ang sabi rito, sa verse 11, to build up the body of Christ. Diba? To prepare God's people for the works of service. Diba? To build up the body of Christ. Pag sinabing body of Christ yan, body of believers po yan. Yun po yung local church. Kasi local church context ang aking isinishare sa inyo. Lumago at maging matatag ang mga mananampalataya. At isa pala sa tanda
ng paglagong espiritual ng isang mananampalataya ay ano? Yan. What is one of the signs that a believer grows spiritually? Nakita ko sa aking pag-aaral nitong Ephesians 4:11 to 12, isa sa tanda na ang isang mananampalataya ay lumalago sa pagkakandili ng isang pastor ay kung yung mananampalatang yun ay nagkakaroon na ng pasanin na ma-involve sa ministry. Pag meron na siyang bigatin, pasanin, o hangarin sa puso niya that he or she wants to involve in the ministry, that is a sign of growing spiritually. Why? Maliwanag ang Ephesians 4:11 to 12. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the works of the ministry, so that the body of Christ may be built up. So maliwanag, kapatid. Para raw po mapalago, tumatag ang isang mananampalataya, kailangan ay ma-involve siya sa ministry. Kaya yun ang sign ng growth sa kanya. Naghahanap na po yan, Pastor. Ano po bang ministry natin sa church? I want to be involved. Pero iba mga member na ang tagal-tagal ng miyembro hanggang ngayon, kapatid, attendee lang sa church. Meron po tayong bubuing prayer warriors ministry po. Sino po nagda-nice? Wala akong time. Hindi ako pwede. Di ba? Ilan lang, bibilang mo na sa dagari, Ate Olive, di ba? Yung talagang nai-involve sa ministry. Kung may 200 members ka, 10% lang. Iba pa nga, wala pang 10%. Pastor, yung sinasabi niyo ho na sign, hindi ba sinabi sa atin ni Pastor na ang isang sign ng isang growing or maturing believer is yung desire na magamit siya o ma-involve sa ministry. Tapos karamihan mga attendees sa church. Pero kasi ganito po ang karanasan ko at maging yung shinare ko kanina dun sa Aldersgate. Kasi meron nung isang Catholic na graduating nursing student na nag-attend sa Aldersgate at naranasan niya po ang Panginoon at ang sinasabi niya po roon, nais kong gamitin ako ng Diyos. Pero ganun din po, nung na-born again din po ako po'y Methodista, hindi ba? At nakagraduate na ho ako sa Harris, may asawa na po ako, pero iba talaga yung merong matinding encounter sa Panginoon. Ang number one desire ko, gamitin ako ng Panginoon. At yung mga kapitbahay namin sa Navy Village, tinatawag ko at tinuturuan ko po ng Bible study dahil di ko pa alam ang G12. At yung desire ko to share and share. Kaya sa akin po, pag walang desire to be involved, maring ang dapat na maging opportunity na ibigay sa kanila for them to experience the Lord. Kaya yung pre-encounter, matindi kasi doon nila nararanasan, lalo na yung mga matatagal na akala nila nasa Panginoon na po sila. Actually nga kung mapapansin niyo, God is doing a quick work sa puso ng tao. Ang bilis ng maturity agad. May ganun. Bisa katatanggap-tanggap lang kay Lord. Talaga namang gusto agad. Humayo agad. At humingi agad, Pastor, may text po ba kayo dyan? Pastor, may mga trainings po ba? Ganun. Kabobo, naging lang gusto agad ng training. Gusto agad kasi may magamit ang Panginoon. Kasi ang Diyos yung kumikilos. Ang bilis agad ang growth. Bisa may mga iba, 10 taon na, 20 taon na. Paiyakan, pinipilit mo magpagamit kay Lord Bansot Ang tawag ko itong bansot sa spiritual niyang buhay. Yung mga newcomers, new attendees, new born again, mga new babies, ang bilis po agad ng sign na may growth sa kanila. Di ba? Kahit kayo, pansinin ninyo, di ba? Pag, halimbawa, dumating sa inyo, pastora, na dumating sa inyo na ayaw na ninyo magpagamit sa Panginoon. Di ba may ganun, di ba, no? Ayaw na ninyo at gusto na ninyong bumaba. Ibig sabihin nyo, nahinto yung growth nyo Di ba? Di ba totoo yun? Di ba yung nahihinto sa ministry? Nahinto kasi yung growth nila Kaya ayaw na rin nila magpagamit
Nangihina na eh. O, ibig sabihin, nahinto yung growth. Isang tao. Kaya nga dito, tingnan niyo, to prepare God's people for the work of the ministry so that the body of Christ may be built up. So, paano kapatid na yung lalago ito? Kailangan ma-equip sila for God's service. So, ibig sabihin, yung sign na merong paglago, involvement. Saan? Sa ministry. Hallelujah. Kaya may pasanin na maglingkod sa Diyos. Na-observe ko po ngayon, yung mga bago, sila po yung mainit talaga na mag-serve eh. Ngayon, yung mga dati, yung po ang problema sakit sa ulo eh. Ano kaya pwede natin gawin? Opo, ako po namang problema po ako ngayon. Kasi kung sino yung mga ilang buwan pa lang, sila yung gusto, mag-hold na sila ng cell group nila, pero nasa kasalukuyan ko po sila sine-cell group. Yung mga dating mga officers na doon, lagi ko sinasabi, magsimula po tayo ng cell group natin. Parang tumatama sa pader. Parang di po ako naririnig. Tapos, minsan ginaganon po ako. Sabi, ano kaya gagawin ko, Lord? Yun nga mahirap eh. Yung iba huminto na kasi ng growth eh. Ano nga bang gagawin natin doon? Yan ang tanong, di ba? Sa mga huminto na ng paglago. Na para ba yung feeling nila, na-attain na nila eh. Para naka-attain na sila sa kanilang spiritual maturity at ayaw na nila pa to go higher pa. Para bang, ito na to, okay na. Di ba? Kaya ngayon, sige, tayo po ay mag-cell group. Kano na lang. Yun ang dating. Ang nakita kong sikreto sa church namin na nangyari, nang sila'y makapag-encounter uli kay Lord. Yung magkaroon ng Oo, na-rekindle yung init ng unang pag-ibig. Bigla uling bumulusok. Sa totoo, biglang bumulusok sila. Ang aapoy. Ngayon, ito nga masarap eh. Hindi mo na kailangan tutukan. Sila mismo. Pupunta na lang sila sa church eh. Nagbabalita kung ano nangyayari. Hindi ko naman sila pinapagawa. May lalapit doon. Nakipag-usap na po kami sa presidente ng school. Sabi ko, kailan? Kahapon po. Sabi? Baptist po, pinayagan po kami. Kailan kayo magsisimula? Mamaya na rin pong hapon. Diba? Yung mga yun, paiyakan para magamit sila. Sila mismo eh. Gusto nila. Talaga nagbubukas sila eh. Hindi, siyempre, kinakailangan reorientation ng G12 ang ibaba mo sa kanila. Karoon ka ng orientation, what is G12? Tapos, magkaroon ka ng vision casting eh. Ano ang pangitain ng church na hawak mo? Kasi, kung meron kang pangitain, magdodraw yun eh. Magdodraw yun sa kanila. Kailangan vision casting. Kasi yun ang ginawa ko din eh. Parang transition yan eh. Sa transition kasi, inuna ko muna yung vision casting. Hindi muna ako, yun muna, ilang beses ko, 4 na beses ako nagturo ng G12 orientation. Inulit-ulit ko. Ako, next, kung ano yung tinuro ko doon, yun ulit. Pumapasok. Pumapasok sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, ano kako ang vision ng ating church? 12,000. Di ba 12,000 disciples? Nakasulat dun sa natin. Bago pala tayo ng G12, nasa 12 pala tayo kasi 12,000 eh. Sabi ko, paano mangyayari ito? Gusto nyo ba? Sino sa inyo na-spamit yung ating 1987 pa ako yung nakalagay dyan sa natin ng vision na 12,000 disciples? Sino sa inyo gusto ma-meet yun? Takas na ang kamay eh. Ngayon, sino ngayon sa inyo ang mag-invest ng G12 para matupad yun? Bisa, ganun. Sir, kailangan design. Ano yung vision casting eh? Ganun. Yun ang personal ko. Sige, brother. Naintindihan ko yung sinasabi ni Pastor. Siguro nga,
Hindi ko alam kung ito ay applicable din sa iyo, yung na-experience ko. Nung nagsimula ako, iilan lang yung sumama o nakasama ko. So, doon sa iilan na yon, pinagyaman ko. Pagkatapos, kasabay din noon na linggo-linggo, ako yung nananawagan sa church na sino man na interesadong mag-involve sa G12, sa cell group, ay open. Ganito kako ang araw ng ating meeting, ganitong oras. So, ganon. Walang dumarating. Walang pumupunta. Ngayon, sabi sa akin ng aking mga kasama na, yung inumpisahan ko na. Pastor, ano kaya? Kasi kami po ay naniniwala na itong ating mga kasama rito, lalo na yung member ng Church Council, these are potential leaders. At kami naniniwalang sila'y uubra at magagamit. So, ang ginawa ko, ang advice nila sa akin, pangalanan ko na. Pangalanan ko na. Sige nga, ibigay nyo sa akin ng pangalan. Kasi ako, pangalawang taon ko pa lang sa church, ibigay mo sa akin ng pangalan lahat. Binigay sa akin. Pagdating ng Sunday, in-announce ko, sabi ko, pwede ho bang maiwan itong mga ito? Ayan. Ginamit ko yung Sunday school time doon sa, kasi after ng service ang Sunday school. Kaya, nag-ano kami, mga kapatid, kayo'y aking tinawag kanina. Nakabackup sa akin yung mga datihan na. Tinawag ko kayo sapagkat ganyan. Gusto ko ipaunawa sa inyo, itong ating ngayon na sinasabing G12. Ayoko sana akong pinagbabanggit yung G12 sapagkat kuminsan nakakairita sa tenga. Kaya sabi ko sa kanila, whatever it may be, kung ano man ang maging tawag natin dito, pero tayo naniniwala, this is now the move of the Lord, this is a tool for evangelism, effective evangelism, etc., etc. So, ganito po ang mangyayari, ganito po ang flow, ito po ang process. Sinabi ko lahat yung ganon. Sabayan na yun, orientation na. Ngayon, ako po ay mag-aalok sa inyo sapagkat ako'y naniniwala sa inyong mga kakayahan. Ibig ko ba sabihin, ano tawag natin to? Confrontation na ba? Talagang diretsuhan na. Kesa naman doon sa, sige, inumpisahan mo ron sa mga non-believers. Kamo kasi, maiinit ito pagka nabatak mo sa loob, di ba? Paano yung nasa loob? Baka magkaroon ng hindi magandang, maganda yung inuna mo sila, ipinaramdam mo sa kanila, inorient mo sila, hindi ka na nagkulang sa kanila. At saka ngayon pumunta ka doon sa mga non-believers at maghakot ka. Wala sila sasabihin sa akin sapagkat sila ang inuna ko. So, ang nangyari po, good enough. Praise the Lord. Marami sa kanila ang sumama, mga church council members. So, ngayon, 15 ang aking open cell. Pagkatapos, pera pa yung mga kabataan, hindi ko pinagsama. Yun namang mga kabataan, 21. Ganun po yun. Magkaiba sila ng araw at saka oras. So, ang lahat po ay involved na sa cell. Kasi, tinanong ko muna sila, ganito, umpisa natin, mag-uumpisa tayo sa pre-encounter. Ito, problema. Gusto ko malaman ninyo na kapag inumpisahan ko na ang pre-encounter with 7 lessons, kinakailangan mo nang mag-agree kayo. Amenable ba kayong pumasok sa process? Kasi napakahirap naman nung umpisahan natin ang pre-encounter, tapos bigla mong iiwanan at hindi ka magpapatuloy. Pinaliwanag ko na po sa inyo. Ang sabi ngayon nila, yung 15, sige po, papasok kami doon sa proseso. That's it. Tuloy-tuloy ngayon yun. Mahirap yung kanina na narinig kong papasok mo agad sa encounter, wala pa pre-encounter, dahil doon nagliliyab pagdating na encounter meron na ako naringgan na isang pastor, mahusay na pastor, ang problema, inakala niya marahil na kahit na walang pre-encounter,
ipinasok niya. 200 yun, 200. Ano? Abe, noong sila walang cell group ha. Pagkatapos ng pre-encounter, di ngayon malaman ko anong gagawin doon sa 200 na yon. Unti-unti, sinesell group niyang pilit, pero unti-unti, nawawala. Sa 200, 35 na lang ang natira. Ngayon, nagdidelikado pa, yung 35. Kaya ang maganda, sa pre-encounter pa lang, i-involve mo na sa cell group. Ilan po? Po, Pastor. Oo, tama yun. Oo. Huwag tayo magpapasok sa encounter na lang na hindi natin pinipre-encounter. Kaya lahat dadaan talaga sa proseso. Okay, so para matapos na rin itong sinishare ko, another thing pa, no, na purpose to prepare is to be united in Christ. So, isa po pala sa sign ng paglagong spiritual ay nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga mananampalataya. Yan po yun. No? Isa sa sign yan ng spiritual growth. Merong peace with one another. Bagamat meron pong disunity, pero may sinasabi tayong unity in diversity. Na kahit po iiba ang pananaw, pero nagkakaroon pa rin po ng pagkakaisa dahil sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At katapos-tapusan dito ang sabi, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, ang kauli-hulihan po na dapat talagang maabot o marating sa tinatawag na equipping ng mga pastor sa kanilang mga tupa ay ang Christ-likeness. Iyan po, kapatid. Kaya ini-equip natin sila, hindi lamang para magamit sila to multiply, but also to see Christ in their lives. Amen. Yan po, mga kapatid. So, dito po ay sinasabihan tayo na pag ito po nahayag yung equipping natin sa ating mga tupa, gagraduate na sila from spiritual infancy stage. And they will become firm, stable, and unmovable in their relationship with Christ. Kasi sabi sa verse 14, then they will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by the wind of teachings, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful speaking. So, nagiging matatag na po ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. So, yun po ang ating na-share sa inyo na topic natin, be an equiper, making disciples. So, ang pastor, tinawag bilang equiper. Ay, wag natin kalilimutan. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, luwalhati sa iyo, O Diyos naming buhay at makapangyarihan sa lahat. Ama, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Papasalamat po kami, O Diyos, sa paksang ito. Be an equiper. At dalangin namin sa iyo na lubos naming naintindihan ang Ephesians 4:11 to 14, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay tunay nga po, Ama, na tinulungan mo kami, Panginoon, na yung mga talatang ito ay amin pong maisapuso. Nawa, bilang mga pastor at manggagawa mo po, huwag namin kaliligtaan ang mandate mo po sa amin to prepare your people for the work of service. Purihin ka, O Diyos, at pagpalain mo ang bawat isa sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone will say, Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you, mga equippers of the Lord. Praise God. Meron na po tayong ipag-pray nga pala. Na-text ko yun ni Sister Cherry. Yes, Dolores Pines. Si Dolores, ano ba apelido nun? Pines. Pines? Pines ba? O ano ba ang papalabay? P-I-N-E-S. Pines? Pines. Hindi Pines, no? Pines. Okay. Sige, tumayo po tayo. Kasi siya, ang kaso niya, ay nadidemon process. Ilang ba na? 2 months na ata na hindi kumakain. Kung malapit nga lang ang Seattle, Washington, nakapunta na tayo ngayon doon, ano? Tapos balik tayo ulit dito, ano?
Kaso, hindi pa gawa yung aeroplano ko eh. Ginagawa pa lang eh. No? Okay, tapos pagkatapos na balik din dito, no? Oo, gano'n na kadali yun. Someday, mangyayari yun. Kanya-kanya tayong aeroplano, pagpunta na lang tayo doon sa taas, ano? Pati daw po yung tita. Sige, Tita ni Pastor Jordan. Nandyan daw po. Nandyan naman ang tita. Asan si tita mo? Alin po kayo po muna unahin namin ipag-pray para ma-interview po muna namin kayo, tita. Praise God. Tita, ano bang pangalan niya? Ruby po. Ruby. Ilang taon na ho kayo? Ano po kayo sa live ho tayo ngayon eh. 46, turning 47 on Friday. Ako po ay nag-work sa abroad. But then, something happened na nagkaroon po ako ng diagnosis na may breast cancer and tumor in my lungs. And now, ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Kasi before po, ako po ay, alam kong nagamit sa iglesia, lumaki ako sa Kristiyanong pamilya. Lahat ng posisyon halos sa church ay nagampanan ko na. Pero sa bandang ulo sabi ko, tama na, iba naman. Lahat na ako lahat na sa akin ng burden, bigyan ko naman yung time sa sarili ko. At dumating tong opportunity na ako ay mag-abroad, biglang dumating. Sabi ko, ito na yung pagkakataon para sa pamilya ko, meron ako sariling plano. Pero, laging dumadating sa pangitain, sa panaginip, parang pinapakita ng Diyos, may ministry, may nangangaral, parang ganon. Sabi ko, Lord, wag mo na, kasi meron pa akong plano. Sabi ko, tatapusin ko lang, isang taon na lang. And then dumating itong, actually po doon sa Indonesia, nagsimula na po kaming mag-Bible study, kasi po kami nung kasama kong co-teacher, si Miss Irene, para pong meron kaming kahit 4 lang kami ay, kung di po kami makakasimba, Bible study, 4 po kaming Christian doon. At sabi namin, meron tayong calling. Ang naalala ko, yung church. Para pong nagkakaroon po ako ang church, ganun po, yung pong ganung damdamin, pinapakita sa akin ng Panginoon. Pero parang natatabunan po hindi, kailangan mo pang kumita kasi may anak ka pa eh. Walang nagtatrabaho sa'yo, ikaw lang. So eto, biglang dumating sa buhay ko, bago ako umuwi ng December, akala ko sa breast lang. Afterwards, may natuklasan pang mas. Hindi pa po alam. So, yung pong sa breast po ay stage 2A. Ang sa lung po ay wala pa po, pero according po sa CT scan ay malaki. Kaya po, hinanda ako ng Panginoon, masakit, hindi ko alam kung ano, nawala ako sa sarili, hindi ko alam kung anong mangyari sa buhay ko. Iniyak ko sa Panginoon, Panginoon, ano po? Pero sa pagdaan ng panahon, sa pagdaan ng mga araw, sa tulong ng mga kapatid at prayers, naramdaman ko yung direksyon na gustong bigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung ang nais mo ay gamitin mo ako, kahit sa kalagayan ko sa buhay ko ngayon, hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, yung plano mo, una, pinagsisi ko lahat ng kasalanan ko, pagkukulang ko sa Panginoon. Panginoon, hindi ko alam kung naging katanggap-tanggap yung naging paglilingkod ko sa iyo simula pagkabata. Alam ko namang tinanggap ko ang Panginoon. Subalit na walang lahat yun. Sabi ko, Panginoon, nakakahiya man, dumating pa ako sa ganitong punto. Bago ko maramdaman yung calling mo, na kailangan mo ako, Panginoon. Kaya sabi ko, pinag-pray ko sa Panginoon, baguhin niya ako, hindi lang pala physically sick ako, kundi emotionally, spiritually, ako ay may sakit. At yun ang ipinanalangin ko sa Panginoon, Panginoon, ihil mo ang lahat ng sa akin. At gawin mo akong handa kung saan mo man ako dalhin. At naisip ko, sabi ko, lead me, Lord, kung saan. Sa maliit mang bagay na magagawa ko, hanggat ako'y humihinga, malakas ako araw-araw, naramdam ng Panginoon na lumalakas ako araw-araw. Nakakakain ng maayos. Sabi ko, Panginoon, malakas pa ako, may magagawa pa ako. Sabi ko, Lord, lead me. Send me kung saan mo ako gustong dalhin. Sa'yo ko pinagkakaubaya lahat. Dito ako dinala ng Panginoon. Sabi ko, bakit hindi?
para maipag-pray ka. Pero ang naiisip ko, ito siguro ang kasagutan ng Panginoon. Dito ko nalaman ng Panginoon para ihanda ako. Dito niya ako gagamitin. Kung ano man, sabi ko, Panginoon, sa'yo ko pinagkakatiwala. Alam ko, ang Panginoon, ibibigay niya yung the best. Dahil ito yung desire ng puso ko. Ito yung gusto niyang mangyari sa buhay ko. Kaya lahat ng bagay nakita kong plain na lang. Noong dati, marami akong gusto lahat, nakita ko lahat. Ito, dapat meron ganito. Pero ngayon, tingin ko lahat ay biyaya galing sa Panginoon sa bawat oras. Sa bawat buhay ko, Panginoon, natuto akong magpasalamat kahit sa maliit na bagay sa araw-araw. Maganda man at hindi maganda, alam kong may purpose ang Panginoon. Meron siyang mensahe sa akin. At sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng mga pahiwatig, signs, Panginoon, kung saan mo ako dadalhin. At hindi ako mag-aatubilin tumanggi. Susunod po ako sa inyo. Yun po ang hinihiling ko sa Panginoon. At tomorrow, sa Friday po, lahat po ng test, yung pong sa breast cancer ay tinest po ulit yung specimen at kailangan pong malaman kung ito ay progressive, yung matinding klase ng cancer cells. Meron pong 3 klase. May mabait, merong semi, at merong matindi. At ito po yung sa Friday din, ay yung pong biopsy po ako nung Monday sa lung center. At malalaman po sa Friday kung negative or yes. In Jesus' name. Ang gagawin natin ay sama-sama tayo, lalapit tayo sa Kanya, no? Kumari ma-lay hands natin lahat siya, no? Sama-sama, sabay-sabay tayong mananalangin. At sister, nais kong iparating sa iyo ang prophetic message ng Lord sa year 2012 na pinangahawakan din ng aming kongregasyon ng Epetsko ito, that year 12 is the year of miracles. At napatunayan yan dahil may mga cases na po na naganap. Just recently lang, katulad mo din, also naman yung bukol ng isang sister. Hindi naman sa akin lumapit, sa isang pangkaraniwang miyembro. Tapos ipinatong niya ang kamay niya doon sa breast mismo na also yung tumor doon, bukol. Alam niyo, instantly nawala yung bukol. Amen. Kasi pinaniwalaan namin that year 12 is the year of miracles. Nasa Bible, may Bible reference kaya hindi ko na mapakaliwanag sa iyo. Tapos just recently, yung anak ng aking classmate nung high school noon ay nag-email sa akin kasi nagkaroon ng dengue. So yung platelets bumaba hanggang 42 na lang. So yung nakasama mamatay na. Tapos nakapag-contact kami, kapag-contact sa akin, and then I declare year 12 is the year of miracles. Nagkaroon ng prayer. Ngayon, kahapon, lumabas na. Nagkaroon ng miracle healing sa kanya. At napakaraming miracle since then nang aming iproklama, i-declare, ituro that year 12 is the year of miracles. At ngayon sa iyo, I declare that this is the year of miracle upon your life. Amen? Gagamitin ng Panginoon ang bawat isa sa amin na narito. Pwede kang lumuhod, kapatid. Lumuhod ka rito. Sige, lahat po mga pastor, sali kayo. Mga pastors mo na. Ate Olive, pwede rin po kayo. Total, kayo naman ay may anointing ng pagkapastor din. Praise God. Sige po, ilalay hands po natin siya. Ang panalangin, hindi ako mangunguna. Sabay-sabay lang po tayo. Okay? Tapos yung mga laymen natin, lapit din po kayo. No? Okay? Praise the Lord. Believing that the Lord is going to do miracle. Ready? 1, 2, 3. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah, Lord Jesus Christ. Oh, luwalati sa iyo, Panginoon, ng mga pangyarihan sa lahat. Lord, nilalapit namin sa iyo ang kapatid namin ito, Panginoon. Lord, you are the God who heals. You are the God of miracles, Panginoon. I declare that year 2012 is the year of miracle. Oh, hallelujah! Rabala shakanda, rabala shanda, rabala laba shanda. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. I command yung spirito ng cancer sa kanyang breast in the name of Jesus. I command you, demon of cancer, lumabas ka sa kanya sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa kanya. At ikaw, tumor na nasa kanyang baba, I command you to labas sa pangalan ni Jesus. Sinisira ko at pinawasan ko lahat ng gawa mo. Pati mga ugat na naiwan dyan ay
aming binubunot sa pangalan ni Jesus. And we proclaim miracle healing sa kanya. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Ate Olip, ipatong niyo po sa breast niya yung inyong kamay. At ko naman dito sa kanyang lungs. Sige po, magdiklara ka. Hallelujah, Father, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat, Lord. Nung nagsasalita pa lamang siya kanina, naranasan, nakita na po namin ang aming puso ng pananampalataya, ang inyong pagkilos sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, na idinala mo siya sa UFCTC para makita ng bawat isang pastor, bawat isang laiko, bawat isang leader, na kayo ay Diyos ng kababalaghan. Na ang 2012 ay year of miracles, Lord, para sa lahat ng nananampalataya sa inyo. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa dugo mo, Lord Jesus, aming inaangkin, magaling na po ang anak niyong ito. Tinunaw na ninyo ang cancer sa kanyang breast, sa kanyang lungs, yung bukol, Panginoon, and she has received this gift of miracle from you as your birthday gift to her. Na sa Biyernes, Panginoon, makikita lahat na tunaw by your power, Holy Spirit, through our faith in you, Lord Jesus Christ, for your honor and glory, Father, as your perfect will is accomplished through her life. Lord, ang laging tinuturo mo po sa amin sa UFCTC, we shall not die but live until your purposes have been accomplished in our lives and through our lives. Thank you, Father. Selyuhan mo po siya ng ginawa niyo sa pamamagitan ng dugo niyo, Lord Jesus, at sa presensya po ninyo, banal na Espiritu, mga angels niyo nakabantay, and Holy Spirit, your awesome presence and power, through Jesus Christ our Lord, for your honor and glory, Father, thank you. She has received the answers to all our prayers through Jesus Christ our Lord. And we all say, Amen. Praise God. Oh, yes, we claim miracle healing upon you, sister. Praise God. At isa pa na atin po namang ipapanalangin, ito naman hindi prayer, warfare ang gagawin natin. Dahil yung ating warfare ay nasa Seattle, Washington. Ano? At alam ko, kapatid, bagamat nasa Seattle, Washington, ng demonyo, naniniwala tayo. Amen? Na walang imposible sa Diyos. Okay ba, mga kapatid? Mag-form tayo ng malaking circle, hawak-hawak tayo ng kamay. Magwa-warfare prayer po tayo. Sa warfare prayer, hindi ang Diyos ang ating kinakausap naman dito, ano? Ang kakausapin natin ay ang demonyo, yung masamang espiritu na kumikilos doon kay Maria Dolores Pines, no? Yun. Yun po yung sinatawag na warfare prayer. As if we are seated at the right hand of God, yan po yun, na nandun tayo sa position of power and authority at nasa ilalim ng ating paa ang ating pong mga kaaway na demonyo. Okay? Sige, extend po kayo ito ng ano. Ayan. Praise God. I-activate po natin ang ating pong mga spirit kung kayo po may gift of thanks. Sige po. Oh, now we come against you. Ikaw na demon na gumugulo sa buhay ni Maria Dolores Pines. Sa pangalan ng aming Panginoon
Panginoong Jesus. Nagkakaisa kami dito sa Pilipinas. Nagkakaisa kami sa aming pananampalataya. At ikaw ngayon ay aming pinalalaya sa kanyang katawan. Lumabas ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nire-release namin ang apoy ng Diyos. Tumama sa iyo sa pangalan ni Jesus. Nire-release namin lahat ng mga weapons of warfare against you in the name of Jesus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ginagapos ka namin at tuluyan kang kumawala sa kanyang katawan. Ipinapahayag namin sa pangalan ni Jesus, si Maria Dolores ngayon ay mababalik ang kanyang kalusugan sa katawan. Lahat ng mga nilagay mong sakit sa kanyang katawan ay alisin mo rin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, demonic spirit ka ng oppression, demonic spirit ka ng depression, in the name of Jesus. At tunay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ngayon binigyan na namin si Maria Dolores ay malaya na, nakakakain na siya, may himala ng naganap ngayon sa kanyang buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ikaw, demon of oppression and depression, and even demon of disappointment, yan ang mga naging dahilan kung bakit nakapasok ang mga demonyong yan sa buhay ni Maria Dolores. Sa pangalan ni Jesus, ngayon ay pinapahayag namin na siya'y malaya na siya'y magaling na. Pinapahayag namin na wala na siyang karamdaman. Ipinapahayag namin ang kalusugan sa kanya. Sa aming pagkakaisa ngayon, nothing is impossible with God. Sa pangalan ni Jesus, kiniklaim namin ang sinabi ng Panginoon. Ano man ang pagkasunduan namin, 2 o 3 man dito sa lupa, ay tunay na pakikinggan ng aming Diyos na buhay. And now, we declare Maria Dolores Pines is free! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen! Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. God bless.